Sa iba pang balita, muling sumabog ang Taal Volcano kaninang madaling araw at batay sa ulat ng PHIVOLCS. Naganap ang pagsabog o nagkaroon ng phreatomagmatic event dakong alas 5:58 na madaling araw. Ito na ang ikatlong pag-alburuto at pagsabog ng bulkan sa loob ng isang linggo simula noong 26 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Unang nagkaroon ng phreatic eruption ng bulkan noong November 28 at nasundan pa ito noong November 29 kung saan tumagal ng 5 hanggang 6 na minuto. Sa video na ibinahagi ng Talisay, Batangas Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, ayun makikita ang pagbuga na makapal at maitim na usok. Mula sa bunganga ng bulkan, tumagal ng 4 na minuto pagbuga na makapal na usok at abo na umabot na huyan ng 600 metro hanggang 2,000 at 800 metro ang taas. So yun, grabe. Inabot ng abo mula sa bulkan ng mga bayan ng poblasyon Agoncillo, Buso-Buso, Laurel sa Batangas. Nananatili pa rin po sa Alert Level 1 ang paligid ng bulkan at maigpit pa rin po yung pinagbabawal ang pagpasok, syempre, dyan sa Taal Volcano Island na itinakdang Permanent Danger Zone. Kaugnyan, nagpalabas na rin po ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng nota. Ito yung Notice to Airmen upang maiwasan ang paglapit sa paligid ng bulkan para kayo ay maligtas sa anumang kapamakan. Isang natural occurrence ang nakitang dahilan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa phreatic explosion sa Bulkang Taal. Nangyari ito bandang alas 5:58 kaninang umaga na nai-record sa bahaging timog kanluran ng bulkan. Sa mata ng agila sa tanghali, sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, water at magma interaction ito na karaniwan ng nangyayari sa mga bulkan katulad ng Taal. Yung phreatomagmatic eruption kanina ay hindi na po nasundan and sana tuloy-tuloy na po ito. Pero yung phreatomagmatic eruption kasi happens when you have water coming into contact with your magma. And if this happens, kakaroon tayo ng malakas na pagsabog. Dagdag ng PHIVOLCS, ang mga ganitong pagsabog ay hindi ganoong kadaling matansya ng ahensya. Yes, in fact, phreatic and phreatomagmatic eruptions, hindi po natin yan mapipredict. For example, yung nangyari kanina, nagkaroon tayo ng 2.8 kilometer na phreatomagmatic eruptions. So again, as long as you have the right ingredients, water and hot volcanic materials or magma, and nagkaroon ng interaction, ay pwede pong mangyari ito. And alam naman natin sa Taal may tubig. So this would happen every now and then. Sa kabila naman ito, mamamalagi pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Nasa Alert Level 1 pa ang Taal Volcano ngayon and mananatili pa rin nasa Alert Level 1. May mga other parameters na tinitingnan bago natin itaas yung alert level. So we'll take these parameters collectively. For example, yung pagtaas ng pagdami ng volcanic earthquakes sa ngayon na hindi natin nakikita. So isa yan sa mga tinitingnan natin bago natin itaas yung alert level. Mula nitong Abril 2024, halos 80 phreatic explosions ang na-record ng PHIVOLCS habang merong 3 na phreatic magmatic explosions na naganap sa Bulkang Taal. Vin Pascua para sa mata ng agila, batatag, matapang, matapat.